Manila na. Ito. Ito yung ano. Yun. Asa na? Hindi naman kasi kayo. Tumingin din kayo. Hindi ka man lang ng-preno ka. Kuya, nakita mo kasi pag ganun din ako eh. Hindi, nagmamadali ka rin eh. Magsisimba kayo, nagdadahila mo, may nagsiskasya ka. Hayaan mo na, hayaan mo na. Eh, ganito. Yan na na, yan na na. Okay lang po. Tingnan na, magsimba ka na. Yan na, kuya, okay na. Okay na. Ako yung nadulas eh, okay na. Pasensya na. Kuya, ako na kayo nadulas, tama na. Tama na ho, tama na ho. Sige na po, okay na. Hi guys. So, kung makikita niyo po yung video na yon, mga around 7:30 in the morning po yun nung Sunday, bago po on our way dun sa charity event sa MOA. Sa tapat po siya ng Baclaran Church nangyari. Kung titingnan niyo po, dahan-dahan po kung nagbabaybay papuntang left side kasi lalabas po sana ako doon papuntang highway. Yung area na po na yun, harap ng Baclaran Church, may mga talipapa, may mga tao, and malaki naman yung kalsada. Pero since may mga churchgoers doon, may mga namamalengke, it's a must po na kailangan mag-slow down. So, dahan-dahan naman po ako. Tapos bigla ko na lang naramdaman na may mabilis na humagip dito sa gilid ko. Naikabit ko pa po yung manubela, kaso hindi na po umabot. Tumama pa rin po yung handlebar ko dun sa tagiliran nila, tsaka dun sa top box. Tapos kung makikita nyo po, bumagsak ako na itukod ko yung kamay ko. Good thing po na nagsusuot ako ng gloves. At hindi po nagasgasan yung kamay ko. Pero yung tuhod ko po, ayun, yung dalawang tuhod ko, naitukod ko po siya. So, natakot po ako doon kasi pag uwi ko magang-maga siya talaga eh. Nakuha ko pa pong makauwi. Kahit ganun. Ayun lang po. Actually, di naman po ako mainitin yung ulo sa mga ganyan. Lalo na kapag alam kong hindi naman sinasadya at nagsusorry naman yung tao. Hindi naman ako mabilis magalit. Mabilis kong kalimutan yung pangyayari. Kaso, ang sama-sama lang po noon kasi yung mismong driver, habang inaalalayan ako ng mga kasama kong tumayo, sinigawan pa ako, sabi di daw ako tumitingin. Hindi ko na lang po inano kasi syempre kakabagsak mo pa lang eh, ang utak mo parang ano eh, parang lumulutang ka, hindi mo na maisip kung ano, parang hindi ka makapaniwalang nangyari sa'yo yun, tapos parang ayaw mo muna magdiskusyon kasi may masakit yung tuhod ko, may iniinda po ako. So, hindi ko na lang siya pinansin, pero nagalit po yung mga kasama ko. Sabi nung kasama ko, kayo po ang hindi tumitingin. Hindi mo man lang kayo huminto. Ang bagal-bagal ng takbo niya. At ang laki-laki ng kalsada. Parang nagmamadali po kasi siya. Ang dahilan po niya, kaya siya nagmamadali is dahil magsasamba daw siya. Hindi, mas lalo nagalit yung kasama ko. Sabi nung kasama ko, huwag mong gagamitin ang Diyos, naka-aksidente ka na nga ng tao. Tapos, imbes na humingi ka ng patawad, ikaw pa yung galit na galit. So, ano na po yun, halos mapang-abot na sila, magsusuntukan na sila. Inawat ko na lang si Angelo, yung kasama ko. Kasi ayoko na pong may masaktan pang iba. At saka nag-aakma siyang parang may bubunutin siyang baril or ano. Kaya sinasabi ko na lang sa video, kuya, ako naman yung nasaktan, ako naman yung nadulas, okay na ako, umalis na lang kayo. Kasi ayoko na pong magkaroon pa ng komosyon eh, ayoko pa pong may masaktan. At saka yung charity ride po, hanggang 8 o'clock lang, 7:30 na nun. Kaya sabi ko, baka hindi na po kami umabot. Kaya
ayun, hinila ko na lang si Angelo kasi sasapakin na niya. Eh, may mga dugo-dugo kamay ko, di ko napansin. Pagkahila ko sa kanya, nalagyan ko pa nga ng dugo yung jersey niya eh. Tapos yun, nakarating naman kami sa charity event. And kahit papaano na-meet ko na may mga kapwa nating siklista. Masaya naman po and kahit papaano sa kahit maliit na bagay nakatulong, masaya na rin po kami. Tapos kumain lang kami doon kay Diwata. Nagpa-picture, ganyan. Ang sarap po ng food niya. Tapos yung pag-uwi ko sa bahay, doon ko na po naramdaman yung sakit sa buong katawan ko. Yung tuhod ko, sobrang sakit po, namamaga na po. Iika-ika na po ako. Nilagyan ko na lang po muna siya ng yelo. Tapos, sabi ng mga, doon ko pa lang po na-review yung video ko na nakuhanan ko pala yung incident. Mga around 3 p.m. na yun. Sabi ng mga kasama ko, baka pwede ko pang gawa ng police report or i-file kasi nga may evidence ako. So, nagpunta ako ng police station sa amin. Unfortunately, sabi nila, kailangan ko daw i-report yun sa place of incident, which is sa Baclaran pa. Nung time na yun po, guys, na ako gusto ko na lang matulog. Alam mo yung pakiramdam po na ang sakit na ng katawan nyo, tapos parang na-trauma kayo sa nangyari, gusto nyo na lang magpahinga. Kaya, gano'n na lang po yung ginawa ko. Sabi ko, pagpapasa Diyos ko na lang. Kasi kailangan within 24 hours ma-file 7:30 nangyari yun. Tapos nakita ko yung video mga around 3 p.m. na. So, gusto ko pang magpahinga na lang. Halos din na nga ako makatayo nun pinilit ko na lang. Kaya yun. Kaya guys, ginawa ko tong video na to kasi gusto ko pong i-share kung ano yung mga dapat yung gawin sa mga ganong pangyayari. Unang-una po, mag-invest kayo sa camera. Kaya hindi naman po kailangan mahal, basta yung consistent lang naman na marirecord yung every rides nyo para may protection po kayo. Katulad nung nangyari sa akin, at least nakuha ko yung plate number, meron ako documentation nung nangyari. So, maganda talaga kung nag-ride kayo, may dashcam po kayo. Tapos, pag mga ganong pangyayari po, huwag niyong paaalisin yung offender. Kung may makikita kayo mga police or traffic enforcer sa paligid, humingi po kayo ng tulong para makapagpa-blatter or makapagpa-file ng police report. Kasi yung nangyari sa akin, siguro nakita niyang babae ako, dinaan niya ako sa tapang or sinindak niya ako. Dun nga lang siya parang natakot nung nakita niya may kasama akong siguro mga 3 lalaki na siklista. Mga kasama ko po at saka yung bystander na parang yung barker ba tawag doon, nagtatawag ng mga pasahero sa jeep na pinagtatanggol po ako. Parang doon na siya na-intimidate tapos doon siya nagkunwari na bubunot siya ng baril. So, pag mga ganong incident, syempre, lalo na kung babae kayo, alam niya na kayang-kaya na kayong imando, humingi na kagad kayo ng tulong sa mga police or sa mga traffic enforcer. Magbablatter yan, tapos alam ko paghaharapin kayo ng pag hindi kayo na-areglo, paghaharapin kayo ng 3 beses, pag hindi kayo na-areglo, nagkakaroon ng case to file action, ipa-file nyo sa police, tapos pag nakita ng fiscal na may probable cause, dun na uusad yung kaso. Pwede kayo kumuha ng public attorney sa PAO or if you have a budget, you could get your own lawyer. So, yun lang guys. Wag niyo po akong gayahin na sa takot ko pong mag-away sa kanila, hinayaan ko na lang na ginanon ako ng driver. Dapat po pagka ganun, i-pursue nyo pa rin. Kasi kung meron kayong mga injuries, at least may habol po kayo. Hindi rin po kasi biro ang gasto sa ospital po, 'di ba? Or what if kung ang injury nyo maging permanent, na siya? Permanent, tawag doon, deformities sa inyo. Like, hindi na kayo makabike or makapag-work na maayos dahil dun sa incident na yun. So, wag niyo po akong gagayahin, guys. I-pursue nyo para hindi na po maulit sa mga ibang siklista na katulad ko. So, yun guys, mahaba na tong video na to.
Shinare ko lang po talaga to para maka-help sa ibang siklista. Anong pwedeng gawin sa mga ganong situation. Nagpapagaling na po ako and I'm positive po na soon makakapadyak po ulit. By second week of July, we're planning to do Batman Loop. So, baka dun po ulit ako mag-vlog at samahan nyo kami. Salamat po sobra from the bottom of my heart sa lahat po ng sumusuporta at nanonood ng videos ko. Thank you so much po. So, ride safe mga kapadyak. God bless and always stay safe. Thank you.